Mapagpalang araw po sa ating lahat at sa mga kapatid natin sa buong Cebu. Magandang umaga sa mga kapatid natin sa Panay at sa side sa Mindanao. Kumusta po at sana ang kalinaw maguban ka natong tanan. O sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, ang kapayapaan po ay sumasa inyo. Po, good morning po sa ating lahat at nasa Exodus chapter 9 na po tayo. Pagpapatuloy natin sa mga sumpa na pinadala ng Ama sa Egypt. Okay po, babasahin ko sa Exodus chapter 9. Sa verse 1, dahil dito sinabi ni Abba Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Paraon at sabihin mong ipinapasabi ni Abba Yahweh ng alahayam ng mga Hebreo na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya kayo, paparusahan ko ang kakiklabot na asalot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Egyptyo. Ngunit isamang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko na ang oras, bukas ito mangyari. Okay, napapansin natin, Brother Rex, na bawat utos ng Elohim kay Moses at pasabihan si Paraon, mayroong pagpapakilala ang Elohim. Oo. Sabihin mo, Moises, sabi ng Elohim ng mga Hebreo, palayain ng mga Israelita upang sila ay magsamba. Yan ang, basta ang Elohim nag-utos doon sa Paraon, naka-address palagi sa na siya ang Elohim ng mga Hebreo. At sa panahong ito, ang ipapadala dito yung pagkamatay ba, yung mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo sa panahong ito. At sabi ng Elohim, pag hindi pa kayo papakawalan o papaalisin ni Paraon, papadala siya ng kakikilabot na pangyayari at naitakda na ang oras. Kasado na. Okay? Sa verse 6, kinabukasan ginawa nga ni Abba Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Egyptyo. Ngunit kahit isa'y walang namatay sa hayop ng mga Israelita. At nang patingnan ng Paraon, walang ngang namatay sa mga hayop ng mga Israelita. Ngunit nagmatigas pa rin ito at ayaw pa rin payagan ang mga Israelita. Ito na yung divine favor ng Elohim sa mga Israelita. Ang salot ay doon lang sa mga pinagmamayari ng mga Ehipsyo. Ngunit doon sa mga hayupan ng Israelita ay wala talaga kahit isa. Exempted sila. So kahit andun yung hindi mabuting sitwasyon, pero andun yung divine favor ng Elohim para sa mga Israelita talaga na walang nangyayaring masama o salot doon sa kanilang mga pinagmamayaring hayupan. Kaya ang ipinakita dito na pag may pangako ang Elohim, talagang kanyang tutuparin dahil siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Yada. Sa verse 8, sinabi ni Abba Yahweh kina Moises at Aaron, dumakot kayo ng abo sa pugon at ito'y pataas na ihahagis ni Moises na nakikita ng Paraon. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng mga pigsang nagnanaknak. Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Paraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moises ang mga abo at natadtad nga ang pigsang nagnanaknak ang mga tao at mga hayop sa buong Ehipto.
Ang mga salamangkero'y hindi na nakaharap kay Moises sapagkat sila may tadtad rin ng pigsang nagnanaknak. Samantala ang paraon ay pinagmatigas pa rin ni Aba Yahawa. Hindi nito pinansin ang mga Israelita tulad ng sinabi ni Aba Yahawa kay Moses. Nagpapadala ng ano na naman. Kung sa Bisaya daw, kayo ang hubag. Hubag. Kaya yung sa panahong ito, ang ginamit yung abo mula sa pugon at itinaas. At yun ang nagiging simula ng mga nagsimula pag matapos ginawa ni Moses at ni Aaron yun, nagkaroon ng mga sakit sa balat ang mga Ehipsyo at mga hayupan. Kung mapapansin mo, Brother Rex, lahat ng nangyayari, mayroong inuutos ang Elohim na kanilang gagawin. Itaas ang tungkod, iano yung alikabok. Kung mapapansin natin sa mga pangyayari, ang Elohim mayroong instruction. Kung example, Brother Rex, ito kaya hindi sinunod. Sabing magkuha kayo ng abo doon sa pugon, tapos hindi doon sa pugon na nagkukuha. Sa tingin mo, mangyayari kaya? Hindi. Dahil instruction is instruction talaga. Yun. Kung mapapansin natin, sa mga ginagawa ng alahayam, tiningnan niya yung obedience ng lingkod, gaya na Moses at ni Aaron. Pwede naman niyang sabihin, magkaroon kaagad ng ng hubag. Ano ba yan? Sakit sa balat. Pwede naman, di ba? Pwede namang sabihin ng Elohim, magkaroon ng ganyan, tapos magkaroon kaagad. Pero bakit, kung titingnan natin ang senaryo, bakit palaging may kailangang participation sina Moses at saka si Aaron? Ano kaya sa analysisyon mo? Bakit mayroong participation palagi ang isang lingkod upang isagawa ang plano ng Ama? Sa aking analysisyon dito, yung mga lingkod ng Aba ay sinusukat ang kanilang pagsunod kung talaga bang susunod sila sa instruction, dahil ang alahayam ay gumagamit ng mga instrumento upang malaman din yung kanilang mga damdamin, yung pagsunod nga. Kasi ang sa akin din, tinitingnan ng alahayam kung tunay ba na gumagawa ka sa gigawain mo dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. Kasi tiningnan ng Aba ba bilang ikaw ay isang instrument, kung ikaw ba ay mayroon ba talagang sabihin na nating pag-ibig sa ginagawa mo. Kaya bawat ipinagawa ng Elohim ng mga alagad niya, mayroong instruction na kung iisipin mo, kaya namang gawin ng Elohim diretso. Pero bakit pa kailangan gawin ng isang lingkod? At una nakita natin is kinahanap ng Elohim palagi ang obedience at saka yung pagmamahal sa kanyang tungkulin, kung kanya bang gagampanan bilang matapat o tapat na lingkod na tinatawag ng Ama at pinagkatiwalaan sa mga ipinagawa ng alahayam. Kaya yun ang nakikita natin, kasi sa mga event na mga nangyayari na ipinadala ng Elohim na mga kaganapan, mayroong participation kagad. Sabi kanina, iano yung tungkod, yung sa mga nakaraan, iano yung tungkod, tapos ngayon, yung abo, palaging mayroong participation. Kaya yun ang nakikita natin. So, pag sinunod ng isang lingkod ang utos ng Elohim, nag-epekto ang ano yung sinasabi sa kasulatan. So, ang message sa atin dito, kung ano yung instruction, susundin. Para mayroong effectivity ang mga salita ng Elohim. Okay. Isa din itong makikita na palatandaan sa mga mga Egyptyo na ang power o yung kapangyarihan ay hindi galing talaga nila ni Moises, kundi dahil sa kanilang pagsunod sa kautusan, yung instruction ng alahayam, kaya nagkaroon ng parang may kapangyarihan din sila. Ngunit
galing sa sa Elohim. alahayam. Sila lang ang ginamit na instrumento. Parang pinakita ng Elohim kasi wala naman itong salamangka itong dalawa. Oo. Pinakita ng Elohim kung ikaw ay susunod sa instruction, si Elohim ay kikilos. Tama. Yada. Okay, so next Okay. verse. Sa verse 13, sinabi ni Abba Yahweh kay Moises, bukas ng umagang-umaga, pumunta ka sa Paraon. Sabihin mong inuutos ko na payagan na niyang sumamba sa akin ang mga Israelita. Kapag hindi pa siya pumayag, magpapadala ako ng matinding salot sa kanyang mga tauhan at nasasakupan, upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig. Kung siya at ang buong bayan ay pinadalhan ko agad ng salot na sakit, sana'y patay na silang lahat. Ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanyang aking kapangyarihan at sa gayoy maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Ngunit hanggang ngayon hinahadlangan pa niya ang aking bayan at ayaw pa rin niyang payagang umalis. Kaya bukas sa ganitong oras, pauulanan ko sila ng malalaking tipak ng yelo na walang kasinlakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop, sapagkat lahat ng bagsakan nito ay mamamatay. Ang ibang tauhan ng Paraon ay natakot sa sinabi ni Abba Yahweh, kaya pinasilong nila ang kanilang mga alipin at mga hayop. Ngunit ipinagwalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Sinabi ni Abba Yahweh kay Moses, iunat mong mataas ang iyong kamay at uulan ng malaking tipak ng yelo sa buong Ehipto, at babagsak ito sa mga tao't mga hayop na nasa labas, pati sa mga halaman. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod, gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog at umulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto. Malakas ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sunod-sunod ang pagkidlat. Ito ang pinakamalakas na pag-ulan ng yelo sa kaysaysayan ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging tao man o hayop. Nasalanta ang lahat ng mabagsakan, pati mga halaman at mga punong kahoy. Ngunit ang Goshen na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi naulanan ng yelong ito. Okay. Kung mapapansin natin, andito na naman yung utos na sabihin mo sa mga sa Paraon na kailangan niyang papalayain kayo. Ako ang iluhim ng mga Hebreo. At papansin natin, Brother Rex, sabi niya, kung ang pinapadala ko sa inyo ay ang salot ng kamatayan, patay na sana kayong lahat. Oo. Ngunit hindi ko ginawa yan, sabi ng Elohim. Dahil upang makita ninyo na ako at makilala niyo ang aking pangalan at makikilala sa buong sanlibutan na ako ang Elohim ng makapangyarihan sa lahat, na Elohim ng mga Hebreo. At kung i-analyze natin, binigyan sila ng chance. Sa senaryong ito, nakikita ipinakita ng Elohim na dapat silang matakot. Dahil ang instruction, sabihin mo na kailangan magpasilong or hipusin ba? Oo. Ano ba yung magpasilong? Kailangan na walang nasa labas na tao o hayupan man upang hindi mamamatay dahil magpapaadala ang Elohim ng ulan na yelo na malakas at ang mababagsakan nito ay mamamatay o mapipinsala. So, andun talaga ang awa ng Elohim. At ang tinitingnan sa kanila, kung sila ba ay natatakot na sa mga kaganapan. At ang sabi dito sa kasaysayan, ang ibang mga Ehipto ay natakot sa sinasabi ng Aba sa pamagitan ni Moses. Ngunit yung iba, biniliwala nila. Dahil nga sa kawalang tiwala nila sa mga pangyayari na yun ay gawa na ng Elohim. Mayroon talagang likas na mga tao
kahit sa mga nagaganap na nakikita at mga sign na nasusulat na sa Biblia patungkol sa mga magaganap sa hinarap, ay binaliwala lang. Dahil ang umiral sa kanila ay ang kanilang sarili na wala yan. Hindi dapat paniwalaan yan. Wala yan. Noon pa yan sinasabi. Yung end times, yung nasa end of days na tayo, wala yan, hindi yan totoo. Bata pa ako. Kung bata pa ako, namatay na lang ang lolo ko sa kakasabi niyan, hindi yan totoo. Kaya, sa mga nangyayari dito, mayroong natakot, mayroong ring hindi. Siyempre, yung natakot, na-observe nila yung kaganapan na nakikita nila na ang mga nangyayari ay hindi na normal. At ang nakikita nila ay kamay na ng alahayam ang gumagawa sa mga kaganapan. Kaya ang iba, kung sabihin na natin na ano na sila na mayroon ngang alahayam ang mga Hebreo at ang alahayam na yun ay ang may likha ng langit at lupa. Kaya nag-ano sila. Pero yung iba, hindi talaga. Kaya ang nagwawalang bahala sa abiso na sinabi ni Moses, napapahamak talaga. Kaya nangyayari na matay, nabagsakan kasi napinsala ang buong nabagsak kasi malakas. At ang sabi diyan, wala pang naitala sa kasaysayan sa Ehipto nung sa kaganapan, katulad sa kaganapan na yun. Sa verse 27, kaya ay pinatawag ng paraon sina Moses at Aaron. Sinabi niya, tinatanggap ko ngayon na nagkasala ako kay Abba Yahweh. Siya ang matuwid at kami ang aking mga kababayan ang mali. Ipanalangin ninyo kami sa Kanya sapagkat hirap na kami sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sa malalakas na kulog. Ipinapangako kung kayo'y papayagan ko nang umalis sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Moises, pagkalabas ko ng lungsod, mananalangin ako kay Abba Yahweh. Mawawala ang mga kulog at titigil ng pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Sa gayoy malalaman ninyo na si Abba Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig. Kahit alam kong kayo at ang inyong mga tauhan ay hindi pa natatakot sa alahayam na si Abba Yahweh. May napapansin ka dyan, Brother Rex. Talagang si Moses ay maawain. Oo. Dahil kung sa atin lang, ganyang mga ginagawa, ilang beses nang nangluloko, ilang beses nang gumagawa ng hindi mabuti, ay biruin mo, pang ilang curse na to? Pang-anim na yata. Pang-anim yata. Tapos, ganun pa rin ang sinabi ni Paraon. Sabi pa niya dito, oo, inaamin ko na. Inaamin na namin, siya ang matuwid, kami ang masama at ang mga tauhan ko. Kaya, ipapangako ko, napapakawalan ko na kayo. At sa lalong madaling panahon, mayroon pang pinapaganon, sa lalong madaling panahon. Saad pangako, nangako si Paraon dahil andoon sa kasagsagan ng pag-ulan ng yelo at nahihirapan sila. At nakita ni Paraon kung magpapatuloy, posibleng mamamatay talaga sila. Kaya sabi niya, pinapangako ko, napapakawalan ko kayo sa lalong madaling panahon. At ang sabi ni Moses, talagang mabait itong si Moses. Dahil nung lumabas sila, nung nakausap niya si Paraon, sabi niya, paglabas ko, itataas ko ang aking kamay at titigil ang kulog at yung ulan ng yelo. Kahit alam kong hindi pa rin kayo natatakot sa Elohim. Baga, ang naano ni Moses, kahit nakita niya na yung mga Ehipsyo, hindi talaga total pa nag-submit or sabi nating convince na sa mga kaganapan ba. Kaya sabi ni Moses, kahit alam kong hindi kayo natakot sa Elohim, ginawa talaga niya na kinausap niya ang Elohim upang maitigil na yung pag-ulan. Kasi pag hindi na itigil, mamamatay. Ubos lang. Okay, sa verse 31.
Ang mga tanim na lino at ang mga sibada ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang sibada at namumulaklak na ang lino. Ngunit hindi napinsala ang trigo at ang ispalta sapagkat huling tumubo ang mga ito. Umalis si Moises at lumabas ng lungsod. Nanalangin siya kay Aba Yahawa at tumigil ang kulog, ang ulan at ang pagbagsak ng malalaking tipak ng yelo. Nang makita ng Paraon na tumigil na ang ulan at wala ng kulog, nagmatigas na naman siya. Dahil dito muli siyang nagkasala pati ang kanyang mga tauhan. Lalo siyang nagmatigas sa pagpigil sa mga Israelita, tulad ng sinabi ni Aba Yahawa kay Moises. Noong nawawala na naman yung pinsala, nung nawawala na yung salot, tumigil. Nung nakita niya yung pinsala sa mga nangyayari, pumalit yung puot niya at galit sa mga Israelita. Dahil lang nakita niya, naging kawawa kami dahil sa inyo. Kaya lalo siyang nagagalit sa mga Israelita at hindi na naman niya tinupad ang kanyang sinasabi na papakawalan niya ang mga Israelita sa lalo't madaling panahon. Kaya ang naiisip niya talaga, wala na to, wala to. Gumagawa siya ng hakbang na pahirap ng pahirap. Bawat hakbang niyang inaayawan niya yung utos ng Elohim na pinaparaan kay Moses, pahirap ng pahirap ang mga salot na dumarating. Kaya kung titingnan natin dito ang sitwasyon ay talagang ano yung puso ni Paraon sinadyang pinatigas ng Elohim. Dahil kung normal ito na feelings na bilang isang tao, ay doon pa lang sa pangalawa, tatlo, takot na yun, nanginginig na yun. Umuwalis na kayo. Pero sabi nga ng alahayam, papatigasin ko upang maiukit sa kasaysayan ng aking pangalan. Kaya nga ito nga nangyari, naiukit nga sa kasaysayan. At ang ating nakukuhang aral dito sa chapter na ito, Brother Rex, na doon sa mga leaders or mga pinagkatiwalaan ng Elohim ay mayroon talagang hinahanap ang Elohim na participation sa mga ginagawa niyang plano. Dapat mayroon ding gagampan ng participation ang mga lingkod ng Elohim. Kaya upang maisagawa ang plano ng Elohim na kanyang inuutos sa kanyang lingkod. Kagaya ni na Moses na mayroong katumbas na instruction na kailangan nilang gawin upang mangyayari ang sinasabi ng Elohim. So, salamat sa ating lahat at magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Shalom Aleichem.